Magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito, aming gagampanan ang isang bahagi ng komunikasyon na tinatawag na pag-uulat. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng pag-uulat. Ang pag-uulat ay isang paraan ng pagpaparating ng impormasyon o pangyayari sa isang organisasyon o individual. Ito'y naglalaman ng mamahahalagang detalye at datos na maaaring gamitin para sa pagpapasya o iba't ibang layunin. Ang kahalagahan ng pag-uulat ay nagmumula sa kakayahan nitong magbigay daan para sa maayos na pagpapahayag at pagpaparating ng impormasyon. Ito ay nagbibigay ng linaw at organisasyon sa mga datos, naglalayong mapadali ang pag-unawa at maging gabay sa mga desisyon o hakbang na kinakailangan. Ang mabuting pag-uulat ay nagbubukas ng pinto sa mas mabisang komunikasyon at koordinasyon sa iba't ibang larangan. Magandang araw, Ms. Dante. Magandang araw po, Winnie. So, pinag-aralan niyo ba ang susunod na karamihan ngayong araw? Yes, po. Napakahusay. So, please go. So, any question? Mama, may katanungan po ako. Ano? Pwede po bang malaman kung ano ang mga katangian ng isang ulat? Ang isang ulat ay organisado. May nagkulang lang ito. Ito ay pamahat na ito. Ito ay isang bukiti. So, yun siya. So, ito naman ang tanong. So, Miss Simeon, magbigay ng halimbawa kung saan magagamit ang katangian ng isang ulat. So, gamit ang pag-uulat sa mga paaralan, opisina. So, maraming salamat. Any question? How about you sa team? Magagamit din po ang pag-uulat sa mga balita sa television at radio. Very good. Maraming salamat. Ngayon, ating aalamin kung ano ang video conferencing at komunikasyon sa social media. Ang video conferencing ay isa sa mga sistemang pang-telekomunikasyon sa internet. Maari rin itong tawaging teleconferencing. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng computer o telebisyon na may audio, video at iba pang maihahatid na mga datos. Dito magkakaroon ng pagpapalitan ng usapan ng dalawa o pangmadlang ugnayang dadaloy sa iba't ibang link bilang paraan sa madaliang paghahatid ng mga impormasyon saan man bahagi ng mundo. Ang social media naman ay tumutukoy sa sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga tao na kung saan sila ay lumilikha, nagbabahagi at nakikipagpalitan ng impormasyon at mga ideya sa isang virtual na komunidad at mga network. Ang video conferencing ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa mga tao na makipagkomunikasyon at magtagpo kahit sa malalayong lugar. Ito'y nagpapadali ng collaborative work nagmumula sa professional meetings hanggang sa personal na pag-uusap. Bukod dito, ito rin ay nakakatipid ng oras at gastos sa paglakbay.